Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Purihin ang Panginoon, binabati natin ang ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa ating kaagapay na si Brother SG Jomar Dijuan dyan po sa China Bank Ortigas Complex. Binabati rin natin ng happy first anniversary ang Sip and Talk Cafe dyan po sa Tungkong Mangga, City of San Jose del Monte, Bulacan, sa pangunguna ng ating kaagapay, ang may-ari ng Sip and Talk Cafe na si Sister Feda Santos at ang buong Santos family, kasama po ang kanyang mga kids, sina Joel and Joaquin. May God continue to bless you, Santos family. Kagapay, isa na namang napakaganda at napapanahong paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay tungkol sa pagmamahal at ito ay may pamagat na The Genuine and Unconditional Love. Alam niyo mga kaagapay, 2,000 plus years ago, Jesus spoke these unbelievable, amazing, high-impact words that are very new to the disciples during the time. Jesus said in John chapter 13 verse 34, "A new command I give you, love one another." A new command I give you. Okay, just to give you a perspective of what happened during that particular conversation. Ganito po yun, nagsasabi si Jesus in the midst of Jewish people. Ang mga kausap niya rito ay mga Hudyo. Now, if you are talking to a Jew, alam na alam nila ang batas, inside or outside. 10 Commandments plus 600 plus laws. Napakadaming batas. Yan ang mga batas na kinakailangang sundin ng isang ordinary Jew. Kaya ang sabi ni Jesus, okay guys, this is the new command. The new command is, alam nyo, excited sila. And then Jesus said, love one another. Wow, Jesus, yan na yan. Parang para sa kanila, walang kahirap-hirap naman yan. Okay, this is the thing. Pastor, parang masyadong mababaw naman yan. Okay, let's read the next line. John chapter 13, verse 34. A new command I give you. The next line is, love one another as I have loved you. So you must love one another as I have loved you. Yun ang mabigat. Yun yung mabigat doon. Yung kasunod na salitang, as I have loved you. It's as if Jesus was living in 2026 when He said this. Kaya kaagapay, ito ngayon ang paksang ating bibigyan ng diin. Yung sinabi ng Panginoong Yesus na, as I have loved you. Total, ito naman yung bukang bibig ng maraming mga tao ngayon, pagmamahalan. So pag-usapan na rin natin, sapagkat sa aminin natin o hindi, may problema ang tao sa bagay na ito. Na kahit sa anumang relasyon, dumadaan sa trials as far as love is concerned. Now, why do we find it difficult to love one another? Why is love easier said than done? Why do we struggle in resolving relational issues? Isa-isahin natin kaagapay. Una, sa mga mag-asawa, pansinin ninyo, di ba parang napakadaling magkasamaan ng loob o magkatampuhan ang mag-asawa? Isang mananampalataya ang nakarealize na naging magaspang siya sa kanyang asawa. At nabanggit niya ang mga katagang hindi ko siya pinapakinggan kung ano ang mga nasa puso niya. Ini-ignore ko siya kapag sinisita niya ako, kapag nakikita niyang pangit ang mga ginagawa ko. Hindi ko siya nadadamayan kapag siya ay nandoon sa bigong kalagayan. But I realized
that my wife is a precious gift, mother of my precious children, and also a mentor. See, the Apostle Paul wrote in Ephesians chapter 5 verse 25, "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her." Pangalawa, magulang sa anak, anak sa magulang. Maraming mga anak ang hindi maayos ang relasyon nila sa kanilang mga magulang and vice versa. Pangatlo, mga magkakapatid sa laman. Nagsimula sa inggitan, nagkaroon ng matinding samaan ng loob hanggang sa dumating na sa puntong parang putulan na ng relasyon. Nakakalungkot. Pang-apat, magkakamag-anak. Buti pa yung mga ibang tao na papakisamahan mo, subalit yung mga kamag-anak mo, malayo ang loob sa'yo. Yung ibang tao na hindi mo kamag-anak, wala kang pinapalampas na okasyon sa kanilang buhay. Ngunit sa mismong kamag-anak mo, halos hindi mo mapuntahan. Panglima, magkakaibigan. Madalas kapag nagkakatampuhan, napakatagal kung magkapatawaran. Maraming nasasayang na panahon. At pang-anim, kapatiran sa pananampalataya. Dahil sa sugat at sakit na iniwan, nagkatisuran hanggang sa hindi na nagpansinan, pati paglilingkod sa Panginoon ay naapektuhan. Pansinin mo kaagapay, kapag may katampuhan ka sa church, pati gawain ng Panginoon nadadamay, pati si Lord nadadamay. Ang nakalulungkot, napakadali mong matisod sa nakikita mong hindi magandang pag-uugali ng iba. Subalit ang tanong, ikaw kaya, wala ka kayang pangit na pag-uugali? Wala kayang natitisod din sa'yo? Baka meron din, nga lang, kaya kanilang pagtiisan kasi inuunawa kanila at mahal kanila. Pakinggan mo to kaagapay. Paul raises the bar and points to Christ's love as the ultimate standard. Tama, kung hindi nakabase sa pag-ibig ni Jesus ang ating pag-ibig, it is nonsense. Talagang mahihirapan tayong magmahal ng totoo. Panahon na, kaagapay, workers, leaders, and even pastors, na itaas natin ang antas ng ating pag-ibig. Raise the bar of your love. Huwag kang papayag na wala kang pagbabago as far as love to others is concerned. Mahirap yung taong walang kalatoy-latoy magmahal. Kung ganyan ka, wala ka rin kalatoy-latoy mahalin. Kaagapay, ngayong alam mo na at naranasan mo na ang totoong pagmamahal mula sa Panginoon, dapat kaiba ka na ring magmahal. Bawas-bawasan mo na mga bagay at mga pag-uugali na nakasisira sa relasyon mo sa iba. Napakaikli lang ng buhay sa mundong ito. Sana wag mong ubusin sa pakikipag-away at pakikipagtampuhan. Sabi nga nila, parang ipinaglihi ka sa sama ng loob. Marami kasing matapang, pero sabi nga ni FPJ, erap, makakahanap ka rin ng katapat. Now, let us tackle the important things about love. Okay, these are the important things. Number one, the kainos love. Kainos is the Greek word for new, meaning a new but a different kind of love. John chapter 13 verses 34 and 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Kaagapay, ang nais ng Panginoon kung magmahal tayo ay yung katulad ng pagmamahal niya. Kaya minsan may mga nagtanong sa akin, "Pastor, paano po ba natin malalaman kung ang isang Kristiyano ay totoong Kristiyano?" Simple lang ang sagot, John chapter 13. Pastor, paano yung ka-churchmate kong laging may kaaway? Hindi ko na masasagot yan. Baka barangay na ang kailangan niya. On that same night, Jesus said, John chapter 15 verse 13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command." And John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have
eternal life. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. So number 1, the kindness love. Number 2, more love. Mas mahalaga ang pangunawa at pagmamahal. Dati, yung mga kaibigan kong pastor, kapag mayroon kaming mga personal na usapan about church, daming curious kung bakit halos hindi daw ako nagpapataw ng disciplinary action sa church namin. Hindi ko na sila sinasagot kasi alam ko na sa puso ko ang sagot. Alam nyo, may isang organization na they actually kicked out their leader without any support. He was crushed. Guys, tulungan nating itayo ang mga nadadapa. Madalas yung mga taong nagkakamali ay talagang nagiging kawawa palalo sapagkat walang gumagawa ng paraan para ma-restore at tulungan sila. Mas kailangan tayo ng mga taong nagkakamali. Sana maging instrumento tayo para maitama ang direksyon ng buhay nila, hindi para lalong mapariwara sila. Kawawa na nga kasi nagkamali na tapos pinagchismisan pa, tinapak-tapakan pa, lalo nang naging kawawa. Maraming tao hindi mapakali sa buhay kung hindi nakakapag-slander. Parang lumuluwag ang kalooban niya kung makakasira siya ng kapwa niya tao. Halimbawa, ganito. Pastor, totoo naman lahat ng sinasabi ko Ipo ba, ganun ang sinasabi ng marami. Kung kapatid, ipagsabi ko rin na ikaw ay may masamang ugali, matutuwa ka ba? Di ba ang pagkakamali ay bad news? Pero yun pa ang madalas ipamalita. Alam nyo, medyo mag-ingat tayo kapag lagi tayo nakakarinig ng bad news. Magkakaroon ito ng epekto sa kalusugan natin, mental and emotional. Kaya umiwas-iwas tayo sa mga tagadala ng bad news o sa mga chismoso at chismosa. Number 3, love in action. Love is an easy subject to teach on, but it is so hard to practice. In almost 35 years of my Christian life, I have heard hundreds of love songs, love stories, and even love sermons, but not much about love in action. Sabi nga ng lolo ko noon nung nabubuhay pa siya, alam mo apo, mas gusto kong nakikita ang salita kesa naririnig ko lang. Matanong lang kita kaagapay, sino sa inyo ang may specialty na lutuin na pagkain? Ito ang madalas na biruan. Sino sa inyo ang masarap magluto ng adobo? Masarap magluto ng sinigang? Masarap magluto ng kaldereta? Alam nyo, hindi ako naniniwala. Patunayan mo muna. 1 John chapter 3 verse 18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Now, how do we put love in action? Here are 3 practical suggestions. Number 1, don't make an issue of every offense or wrong done to you. Always remember this, love covers a multitude of sins. Alam nyo kaagapay, bilang pastor sa aming iglesia, halos walang pangyayari sa buhay ng mga kapatiran namin ay hindi ko nalalaman. Halos lahat na lalaman natin. Bukod kasi sa mga nagpapakounsel o humihingi ng payo sa atin, yung iba nadidiscern lang. Kung chismoso lang ako, marami nang nasirang buhay sa kanila. Huwag nating gawin sa ating kapwa ang ayaw nating gawin sa atin. 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Mga asawa, wag mong ichismis ang asawa mo. Proverbs chapter 10 verse 12, hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. Number 2, share your material blessings with those in need. 1 John chapter 3 verse 17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Okay, kaagapay, ito naman yung tema natin. Ngayong sineselebrate natin ang buwan ng mga puso, di ba? Pagkatapos ng sermon na ito, may oras ka pa para bumili ng ireregalo mo sa
iba kung gusto mo. Pakinggan mo ito, kaagapay. Bibigyan kita ng tip. Sino sa inyo ang may planong magregalo ngayong buwan ng mga puso? Ngayon ang tanong, totoo bang regalo yan? Anong ibig mong sabihin, Pastor? Okay, ang totoong regalo ay walang hinihintay na kapalit, tama? Okay, kung ang motivation mo ng pagre-regalo ay reregaluhan ko siya kasi naging mabait siya sa akin, dahil masipag siya kapag inuutusan ko siya, dahil binibigyan niya din ako. Listen, kung ganyan ang motivation mo sa pagbibigay ng gift, that's not a gift anymore. That's a payment. Hindi pa niregaluhan tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat? Guys, nonsense ang mga testimony mong sinasabi mong pinagpapala ka ng Panginoon kung sinasarili mo lang yung mga pagpapalang nasa iyo. In short, madamot ka. Alam mo, ang mahirap kasama ay yung mga taong may bulsa sa balat. Nasubukan nyo na ba yung magkakaroon kayo ng simpleng kainan tapos patak-patak at may kasama kang may bulsa sa balat na laging tumatakas sa patak-patak, pero pagkainan, siya pa ang pinakamaraming kinukuha. Hindi lang yon, may take out pa. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung mayroon man, ikaw naman ang manlibre, ikaw naman ang taya. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay may bukol. Number 3, speak the truth in love. Otherwise, don't speak at all. Ibig sabihin, huwag maging pakitang tao ang ating pag-ibig. Ephesians chapter 4 verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Kaagapay, balikan lang natin ang John chapter 13 verses 33 to 35. My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Pakinggan mo to, kaagapay, ang pinakamagandang ministry ay magmahal. Magmahal ng totoong pagmamahal. Hindi nagbigay si Jesus ng discipleship manual on witnessing. No formula, no easy steps, just love one another as I have loved you. You know what? What the world needs now is love. Sweet love goes the pop song. Our own love, sweet love, is Christ Himself. Let us then go out and show the world that it is more than words and more than a song as we pursue loving one another just as Jesus loved us. Praise the Lord. Amen. At dyan nagtatapos ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may temang The Genuine and Unconditional Love. Inaanyayahan kita muli sa susunod na Sabado, kaagapay, sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZES-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.